Ang appeal ko lang sa Pangulo, bilang isang Pilipino. Ako'y isang Pilipino, Mr. President. I need your protection. I need your support. Ikaw ang aming Pangulo. Senator, maputol ko kayo. Binuto ka namin. Tumulong ako ng kampanya na para manalo ka. Yun lang naman sa akin. Bilang Pilipino, I think I deserve some support from this government instead of being treated otherwise. Mula sa Senado, live po natin kausapin ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi sa inyo, Mel, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po. Senator, matagal kayong hindi pumasok eh. 6 na buwan kayong nawala sa Senado, hindi po ba? Tama po ba yon? Opo. Opo. Senator, sabihin nyo naman sa amin, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi kayo pumasok ng 6 na buwan? At bigla na lang kayong sumulpot kahapon dyan sa Senado? Sir. Well, unang-una, meron tayong natanggap na informasyon galing sa palasyo na andyan na daw yung warrant of arrest ko sa ICC. From ICC. Kaya, alam mo na, my liberty is under threat. So, I have to do something with that situation. Oh, so bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado? What changed your mind, Senator? Marami kasing mangyayari na kailangang nandyan ako sa Senado, no? Lalo-lalo na sa araw na yon. Kasama na dyan, no? Maraming factors yan, kasama na dyan. Unang-una, yung pag-change ng leadership ng Senado. Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. Kung once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kinikriticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So, sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon dahil hindi man talaga ako walang hiya na tao na tatanggap lang ng pera na walang kaukulang effort, no? Hindi po yan ugali ko, pero I was forced to the situation na ganoon talaga, under threat yung aking liberty. So, yun. Pero to tell you the truth, yung sweldo ko, tinatanggap ng kinukuha ng aking secretary, nilalagay sa aking opisina, nakasilyado pa yun, naka-envelope pa yun hanggang ngayon. Yung iba hindi pa na-open kasi hindi ba nakakarating sa akin dahil, nagtatago man tayo. So, hindi nakarating sa akin. So, yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Senator, ang plano nyo mananatili kayo dyan. Ano po, sa Senado, correct? Mananatili muna kayo dyan sa Senate. Hanggang kailan po ba ang plano nyo? Hanggang kailan? Pwede ba yun habang buhay na lang kayo mananatili dyan? Senator. Well, hindi ko talaga alam kung what comes next after this. Basta ang akin lang hinihintay ay yung Supreme Court decision sa aming pinafile ng mga petitions. May petition na po sa Supreme Court asking for, ano po ang petition, ang laman ng petition, sir? Ano ba yun, injunction o basta TRO. 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 Basta 3 o 4 na petition na tao.
apat na petition yung pinile nila. Hindi ko na masyado nakuha yung mga title noon. Oo. Senator. Basta isa dyan yung TRO. Yes. Oo. Senator, meron pong mga iba na nagsasabing mali yung ginawa Yes. Senado, na kinupkup kayo dyan. Hindi daw po tama. Ay, anong gagawin nun ninyo kung sakaling sabihin na hindi kayo pwede dyan? Sir. Well, they are entitled to their own opinion. Kung anong gusto lang sabihin na laban sa Senado, Yes. basta yung Senado lang naman, ginagampanan na yung papel niya ng Yes. pag-maintain ng institusyon as independent at to a certain limit, pwedeng proteksyonan yung kanyang membro. So, yun lang ginagawa ng Senado. There's nothing irregular about that. Dahil nangyari na yan. May mga previous cases na nangyari. De Lima, Trillanes, sino pa bang ibang mga senador na ganong sitwasyon. Yung nga lang, hindi lang local courts lang yung kanila. Akin sa ICC, iba yung akin. Kung nangyari na yan, noon pa. Oo. Nabanggit nga ninyo yun, na sa korte lang sa Pilipinas kayo haharap. Eh paano kung sabihin ng korte sa Pilipinas na lehitimo ang arrest warrant ng ICC para sa inyo? Ikaw ba magtatago rin? O magtatago pa? Or pwede bang mangyari na talagang pupunta na kayo, sasama na kayo? Paano? Parang napakagulo. Ano po? Ano bang pinag-iisip nyo? What goes inside your mind? Sige lang. You know, the options, the alternatives. Sa Ano kaya? ngayon, Mel, no? Yes. Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise the plan, options, alternatives. I leave it all to God. Bahala na si Lord. Aha. Sa Kanya, siya na bahala sa buhay ko. I leave it up to Him. Aha. Pero Siya meron na bahala. But then again, I'm constantly praying for God's deliverance. Na Yes. sana huwag niya akong pabayaan. Yan talaga ang constant prayer ko. Yeah. Oo. Wag nga kayo pabayaan. Pero kung talagang kailangan na, kayo ba ay pwede rin na sumama na walang gulo, walang problema, sasama na kayo? Pag nakitang lehitimo yung warrant of arrest. Senator, pwede ba yon mangyari? Mahirap sagutin. Mahirap sagutin yung mahirap pa tanong mo, sagutin? Mel. Baka mamaya, in the end, sabihin mo sinungaling ako. Hindi ko nagawa yung sinabi ko ngayon. Hindi ko nagawa sa in the later date. Sige. Kaya hintayin na lang natin kung ano mangyari. I will accept that. Hintayin na lang Senator, natin. may mensahe po kayo kanina kay Pangulong Marcos na mag-isip-isip siya at baka mangyari din sa kanya. Yang nangyari sa inyo ngayon, ano ba ang pakahulugan ninyo dyan? Para ba kayong nananakot o may banta or what? What's that supposed to mean, Senator? Hindi po, Mel. Hindi po. Ang akin lang doon, nag-apil ako sa Pangulong Bongbong Marcos na sana gampanan niya yung kanyang papel bilang chief executive ng ating bansa. Na pangalagaan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Rarely nangyari. Kahit sa anong bansa ka magtanong, kung meron bang gobyerno na nagbubulunter na ipagkanulo yung kanyang Mamamayan. kanyang constituent sa ibang bansa. Ang nangyari pa dapat is kung may problema yung isang citizen, you are duty bound to protect him, to avoid to give assistance. So at saka Mel, no, hindi lang yan. Sabi ko, it's not all about me. Hindi lang para sa akin, kundi sa bawat Pilipino in the future na magkakaroon ng ganitong problema. Kaya nasabi ko si President BBM dahil noon nag-uusap kami, sabi niya, nung tinanong ko siya about possible ICC warrant of arrest, dalawang instance kami nagkausap. Sabi niya sa akin, no, hindi ako papayag na makialam ang ICC dito. Hindi natin nire-recognize yung kanyang jurisdiction. Wala. Kasi, alam mo, Bato, kung mangyari yan sa inyo ngayon, posibleng mangyari rin yan sa akin in the future. Baka kami na naman ang sunod magka-problema ng ganon. So, hindi ko nire-recognize yung ICC. Kaya nga, nabigla na ako, bakit ganito na nangyari ngayon na
masyadong eager yung ating gobyerno mag-cooperate sa ICC when in fact, it has no jurisdiction over us dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. But that's beside the point. Ang appeal ko lang sa Pangulo bilang isang Pilipino. Ako'y isang Pilipino, Mr. President. I need your protection. I need your support. Ikaw ang aming Pangulo. Senator, maputol ko kayo. Binuto ka namin, tumulong ako ng kampanya na para manalo ka. Yun lang naman sa akin. Bilang Pilipino, I think I deserve some support from this government instead of being treated otherwise. Opo. Meron pong impormasyon na ibinahagi ang inyong abogado na may naghihintay daw na eroplano sa Villamor Air Base sakaling maaresto kayo. Totoo po ba yun? Ano reaksyon nyo dyan nang malaman nyo yan, Senator? Hindi ko alam talaga yung detalye niya, no? Pero kung totoo man yan, so kagaya nung ginawa lang kay Pangulong Duterte, na diretsong ibinyahe, napakasakla po, napakalungkot. Kung hindi tayo bigyan ng chance, no, to avail of all legal remedies, which are open options to us. Sana bigyan tayo ng chance na to avail these legal remedies as stipulated in the Supreme Court guidelines. Nag-issue ng Supreme Court dito ng ganitong ruling na kailangan talaga hindi yung warrant of arrest from ICC or from other countries, kundi from the local court. At noon po, magpapasalamat na kami sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi sa inyo, Mel. Maraming salamat.